Hi guys! Kamusta na mga itlog nyo dyan? Habang maintenance pa ngayon yung Mighty Pipet, dito muna tayo yung content natin. Sa mga hindi pa marunong, tuturuan ko kayo kung paano ba bumili ng mga tokens. Mula GCash, papuntang Binance, tsaka papuntang MetaMask. Siyempre, kailangan nyo ng fully verified na Binance. Tsaka, kailangan nyo rin ng verified na GCash. Siyempre, kailangan nyo ng extension, MetaMask extension. Ngayon, punta tayo sa Binance app. Click natin yung home. Click natin yung P2P trading. Ito siya, pwede kayong makapamili, USDT, BTC, BUSD, or BNB yung bibilin nyo. Pero, mas prefer natin, USDT tayo. Kasi yung USDT, medyo stable yung market niya. Hindi siya fluctuation. Click natin itong sa taas, PHP. Pwede tayo makapamili ng currency dito. Pero naka PHP na yan, kaya hindi na natin papalitan. Dito sa upper right corner, click natin tong filter. Pwede tayong makapamili dito kung anong available na account ang meron kayo na may lamang pera. Pwedeng GCash, Pmaya, Coins.ph, Landbank. Ito, marami pang iba to. Union Bank. Pero sa ating gamitin natin GCash. Click natin GCash. Scroll lang natin pababa. Itong sa baba, yung only show ads for merchant. Back natin ha. Ito yung mga naka-check na to na dilaw. Ito yung mga verified na seller ng Binance. Ngayon, pag pumunta tayong filter, click natin yung GCash ha. Tapos, pag ni-off natin tong dilaw na to, sabay yes natin ha. Ito yung mga hindi verified ng Binance na mga seller. Bali, mas mura dito kumpara doon sa verified. Hanap tayo dito ng pasok sa budget natin. Tapos, yung may marami siyang trade, yung 100% or 98% pataas, para mas sulit. Hindi siya scam. Lahat naman to hindi siya scam, pero mas maganda doon tayo sa madaming trade para sigurado tayo. Ito, katulad nito, 97%, 0.73, 2,410 trades. Pwede tayo dito. Yung ika-cash in ko, i-withdraw ko galing sa GCash papunta dito, yung bibilin ko nasa sabihin natin nasa 5,000 mahigit. Kaya pasok tayo dito kasi yung lower limit niya 1,000. Kahit 1,000 yung bibilin mo dito, pwede siya kasi lower limit niya 1,000. Tapos 10,000 yung maximum na pwede mong bilhin dito. Tsaka yung price niya 50.33 per dollar. Click natin yung buy. Tapos enter natin yung amount. Bali, ilagay ko yung 5,800. Yan yung bibilin ko. Bali, makukuha natin USDT 115.19. Click natin yung buy. Tapos, click natin yung transfer the fund. Siyempre, chat muna natin si seller kung online siya. Huwag natin i-click yung transfer next. Kasi pag ni-click natin yun, ibig sabihin na i-send na natin sa GCash niya. Chat muna natin. Okay, online daw siya. Ito yung kanyang GCash number. Copy lang natin. Tapos punta tayo dito sa GCash. Tapos send money tayo. Paste lang natin. Ay, hindi ito number niya. Copy na lang natin. Check natin. 0931 945 5451. Double check natin para sure.
09319455451. Okay. Lagay natin yung gusto nating 5,800 na ibibilin. Binance. Okay, next. Yung pangalan niya Reynold A. Reynold A. Yun. Send. Huwag po kalimutang i-save yung receipt. Okay, na-send na. Punta tayong Binance. I-send natin yung receipt. Yung kanya resibo. Send. Tapos, balik tayo doon. Click natin yung transfer next. Yun siya. Chat natin. Okay na po. Hintay lang tayo ng kanyang confirmation. Ayun, bilis, di ba? Andito natin yung USDT. Click natin yung done. Tsaka positive yung lalagay nating ano sa kanya. Ay, hindi ako nakapaglagay ng positive. Yan mo na. Pasalamat na lang tayo. Salamat. Ito. Sige, click natin yung positive kasi naisend niya na agad. Okay. Back tayo. Yung pera natin nasa P2P wallet. Ayun, dito siya sa P2P. 115. Ngayon, ito transfer natin siya sa spot wallet. Paano mag-transfer? Click lang natin tong transfer. Ito siya. P2P wallet papuntang spot wallet. Palitan natin tong PTC ng USDT. Kasi yung pera natin nasa USDT. Click natin yung max. 115.19. Click yung transfer. Yung pera natin nasa ano na, spot wallet. Wala na dito sa may P2P wallet. O see, di ba nawala na? Dito spot wallet. Bali 5,811. Bakit kamo naging 5,811? Kasi yung market pataas baba. Kaya parang nadagdagan siya ng 11 pesos. Dito po walang transaction fee. Bali wala siyang gas fee. Nakadepende na lang doon sa price ng USDT na bibilhin mo, yung perang makukuha mo. Tapos punta tayong trade. Kasi kailangan natin BNB. Dito tayo sa BNB, buy tayo ng BNB. O di kaya doon tayo sa may ano, ito try natin ito. Binance Lite. Dito tayo palit ng BNB. Ito siya. Click natin to. Convert from USDT. Para mas madali tayo, dito tayo. USDT. Tapos click natin itong Ethereum. Palitan natin ng BNB. Ayun siya. USDT to BNB. Click natin yung confirm. Ito, click na lang natin pala yung max. Tapos preview conversion. Yung ma-receive natin 0.3259431 na BNB. Tapos click natin yung nag-expire pala siya ng ilang seconds. Dapat ma-click natin agad. Refresh lang natin. Kasi nagbabago yung market Every 4 seconds nagre-refresh siya. Kaya convert natin agad. Convert successful. Na-receive natin yung 0.3259431. Galing sa USDT na 115. View history natin. Ito siya. Success. Yung pera natin sa BNB
Check natin dito sa may back pa natin ulit. Off natin tong Binance Lite sa Pro tayo, Binance Pro. Check natin pera natin sa P2P sa spot wallet. Spot wallet pala. Ayun, dito siya. Bali nasa BNB na yan. Ito siya, nakalipat na siya sa BNB 0.3259. Ngayon, paano ma-withdraw papuntang MetaMask wallet? Punta tayo sa ating browser, either Kiwi kung Kiwi browser or Yandex browser gamit nyo, kahit saan doon. Pasok lang tayo sa ating MetaMask wallet. Meron tayong BNB dito, may laman to 0.0048, bali na sa 80 pesos pa to. Dagdagan lang natin. Itong sa pangalan ko na Rams Venture 1, click lang natin dito. Ito yung kanyang address. Kakopy natin yon. Punta tayo sa Binance, balik tayo dito. Click natin yung withdraw. BNB, click natin BNB. Kasi nandiyan yung pera natin. Dito natin lalagay yung ating MetaMask na address. Paste lang natin to. Yun siya. Huwag kalimutan ito parate, BIP20 or BEP20. Ito yung network ng ng Binance, ng BNB MetaMask natin. Click natin yung max. Tapos yung ma-receive natin, yan siya, 0.325. Click withdraw. Yung transaction fee niya, bali 0.0005. 0005. 8 pesos yung kanyang gas fee. Pag galing sa BNB, transfer natin sa MetaMask wallet natin. Bali, sabihin mong 9 pesos na. Ito siya sa baba, makikita natin. Transaction fee 0.0005. Mas mura siya kumpara sa pag USDT transfer natin sa may sa may MetaMask wallet, kasi mas mahal transaction fee niya, nasa 40 to 80 pesos. Kaya mas sulit pag BNB yung gamitin natin. Transfer natin sa MetaMask wallet. Click lang natin yung withdraw. Click natin yung confirm. Send code. Click natin to, dalawa send code. May magte-text sa atin, saka galing sa email. Ayan, code niya. 22509. 22509. Yun yung enter natin. Tapos sa may Gmail. It's 73785. It's 73785. Double check natin ha. It's 73785. It's 73785. Okay, submit. Withdrawal requested, submitted, system processing. Hintayin na lang natin. Withdrawal request. Yung withdrawal request successful. Click natin yung view history para makita natin yung ating mga transfer dito. Marami na akong ginawa dito ang transaction, kaya meron siyang mga completed na. Yung processing fee, click natin to, BNB. Hintay lang tayo, siguro mga ilang segundo, ilang minuto. Balik tayo ng MetaMask. Check natin dito, wala pa siya. Magme-message sa Gmail natin pag naging successful yung ating transaction. Hintay-hintay lang tayo. Siya nga pala, sa hindi pa nakakaalam sa isang NFT game, marami na rin siguro yung nakakaalam nito yung Plant vs Undead, alam niyo yun? Maganda siya. Yung PBO ngayon nasa 600 pesos, pero kahapon nasa 450, bumagsak siya. Maganda pag siguro maswerte yung mga nakabili kahapon, nasa 450 pa lang. Kaya maaring pwede nating hintayin bumaba ulit bago tayo bumili.
Ah, yung puhunan lang doon, kasi masyadong mahal yung plant, sabihin natin kailangan natin ng 5 PBU para doon sa game na yon, sa Plant versus Undead. Para yung 5 PBU na yon, I mean 5 PBU, pamalit natin sa LA. Yun yung gagamitin natin pambili ng water, saka yung pang taboy na scarecrow ng ano. So, kakakain ko lang kaya medyo na ano ako. Try nyo Plant versus Undead, search nyo, magandang laro siya. Bali by August 15 or 18 ata launching nun, pero ngayon medyo beta pa lang siya. Pag nag-register ka, hindi ka basta-basta makakapasok pa sa farm, hindi ka pa makapag-farm. Mga inuuna, mga whitelisted pa lang. Ayun, nag-email na sa atin. Successful na daw. Check natin yung ating Binance. Processing nakalagay dito. Ayun, completed na siya. Balik tayo sa ating browser. Andito na siya. 0.33 Auto BNB. Check na natin to sa ano, sa coin market kung magkano yung 0.33 Auto BNB. Mag-download kayo ng coin market pang ano, pang converter nyo. 0.33 Auto. 0.33 Auto. Okay. 0.33 Auto. Naging 5,874 siya kasi meron akong natirang pera pa sa BNB kanina na nasa 0.0048, kaya naging 5,874 siya. Back tayo ng Kiwi browser. Ngayon, isa-swap natin siya. Pwede nating i-swap sa DPIT, USDT, or item, or kahit saan dyan, kung saan nyo gusto. Search natin tong PancakeSwap. Click natin yung next para mag-connect yung account natin. Connect. Yan, connecting na siya. Back tayo ng PancakeSwap. Click natin tong select currency. Dito tayo mamimili kung saan dito yung isa-swap natin, kung anong token. Pwede nating i-swap sa DPIT. May DeFi-PET, ito siya. Kung click natin yung max, bali yung makukuha nating DPIT token nasa 910.4778. Pero hindi ko siya isa-swap ng DPIT token kasi medyo mahal pa ngayon, nasa 297. Gusto ko pababain ko pa, mga 260 siguro to 70. Naabang-abangan ko yan. Pero ibibilin kong token, i-swap kong token is yung Binamon. Tingnan natin kung may token tayo ng Binamon. Wala tayong token ng Binamon. Yung gagawin natin, punta tayo ng coin market, kunin natin yung address ng Binamon na token. Search lang natin Binamon. Yun siya. Bali 8.461 yung kanyang token. Kailan ba ito? Kunti lang diferensya, 8.413, 8.462. Bali nasa tinaas niya 0.01486. Pwede na. Nandito yung kanyang token address. Click lang natin to katabi ng MetaMask na ano.
figure, ayan, contact address, copied. Balik tayo ng Kiwi. Click natin yung add token, paste lang natin dito yung token address. Kapag tama yung token address na nilagay mo dito, automatic na siyang mag-appear yung BMON saka yung decimal niyang 18. Click lang natin yung next, tapos add tokens. Okay, meron na tayong BMON token. Back na natin. Saan na siya? Andito na siya. Balik tayo ng Binance. PancakeSwap. Hanapin ko dito yung BMON token. Yan siya, import. I understand. Click natin, sabay import. Okay. Bali mga 646 na BMON yung makukuha natin, pero yung kukunin kong BMON nandito, click natin to yung 50 piraso. Bali yung mababawas sa BNB natin 0.024776. Click natin itong next. Itong swap pala, swap. Click natin yung confirm swap. Balik tayo ng MetaMask. Kasi ko-confirm natin yun eh. Ito. Meron siyang notif. Click confirm. Ito yung gas fee pala niya. Click confirm. Hintay lang tayo, pending siya. Check natin yung, ayun, meron na tayong 50 BMON. Napakadali lang swap. Punta lang kayong PancakeSwap. Yun siya. Tapos hanapin lang ninyo dito yung token na gusto nyong iswap. Ito siya. Oh guys, kung may natutunan kayo, paki-like tsaka subscribe yung channel ko para sa mga iba pang mga bagong gagawin kong content, baka mas makatulong sa inyo. Nag-update ako paminsan-minsan ng mga nangyayari sa My DeFi Pet na laro, saka kung anong mga problema doon, ginagawan ko ng nire-research ko, tsaka ginagawan ko ng solusyon para makita ng lahat. Yung mga may problema, sinisend ko sa kanila yung aking content para hindi na tayo mahirapan sa pag chat-chat. Mahirap kasi magpindot-pindot sa mga message. Mas maganda panoorin na lang ng mga mga katropa ng ating mga kasama na naglalaro sa sa My DeFi Pet. Sige, yun lang. Salamat sa panonood.